Mga bagay na dapat nating ilagay sa ating isip na sa panahon ngayon, hindi na natin dapat dagdagan ang problema ng mga problemas na ito na napakarami. No? Grabe ang problema na ito, no? Dami na ng mga problema na meron tayo ngayon. That's why we must be aware, no, na itong dila natin ay kailangan natin na alagaan or antaon kung sa Ilonggo. Po natin that ayon sa salita ng Diyos, no? Medyo masakit talaga ang salita dito na sinasabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 12. O generations of vipers. Wow. Sabi ko sa inyo, masakit no? Kung Ilonggohon ni masakit pagid ni, no? Oh, henerasyon sa mga manog. Oh my goodness. Let us meditate on this, on how God emphasizes us that we have to tame our tongue. Sabi niya, O generation of vipers, how can ye, being evil, speak good things? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Grabe, no? Verse number 35, A good man out of a good treasure of heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. But I say unto you, that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. For by the words thou shalt be justified, and by the words thou shalt be condemned. So talagang kung isa-isahin natin itong 4 na bersikulo, makita po natin na itong bersikulo na ito ay nagsasabi ng ating henerasyon ngayon. Generation of vipers, generation of those things that came from our heart sometimes ay mga hindi magaganda. So, kung hindi magaganda yung sa puso natin, yan din ang lumalabas sa ating bunganga. Verse 35, napaganda nito, A good man, out of a good treasure, which is our heart, bringeth forth good things. Balabas yung mga magandang bagay din. Subalit, an evil man, no? An evil man, out of the evil treasure which is the heart, bringeth forth evil things. Again, this is back to the basic. Hindi ko po gusto na insultuhin kayo, but again, palagi ko pong sinasabi, if the word of God says it, sorry but no sorry. It is not my word. It is the word of God that says, no? Itong salita ng Diyos ay hindi ko po hinga ng sorry ito. Hindi ko hinga ng patawad ito kasi it is the word of God. No? It's not my word. Kaya masakit man, subalit of course nandito po. Verse 36, sinasabi ko sa inyo na lahat ng mga bagay na hindi maganda na ating sinasabi, tayo po ay magbibigay husay on the judgment day. And of course, sa iyong mga salita, ikaw ay mapawalang sala. Subalit, sa iyong mga salita, ikaw ay makundina or mahukman. In James chapter 1 and verse number 26, if a man or if any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceive his own heart, this man's religion is vain. Ulitin ko ito, no? Kasi napakatindi ang sinasabi ni Santiago dito. Kung ang isang tao ay nagpapakita na parang religyoso, it seems to be religious, at hindi siya marunong magpasunod ng kanyang dila,
Subalit dinadaya niya ang kanyang puso, ang reliyon ng tao na ito ay walang kabuluhan. This man's religion is in vain. Mga mahal ko pong kapatid, again, sasabihin ko sa inyo, kahit anong sakit ng salita na ito, if it is from the Word of God, again and again, hindi po ako magsasabi na sorry sa inyo dahil it is the Word of God that tells the truth. Kita natin that the Word of God says, if any man among you seem to be religious in bread, let not his tongue but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Kunin na lang natin ng dulo. Religyoso ka nga, pero hindi ka marunong mag-tame, mag-bridle, mag-adjust, mag-alaga, mag-ingat. Hindi ka marunong maggamit ng iyong dila, ng iyong bunganga. Your religion is in vain. Ang tanong dito ngayong umaga, how do we tame our tongue? How we tame our tongue? Okay, let's go back to the basic. The basic is getting our tongue under control is one of the most important yet difficult tasks we face. Let us admit that talagang napakatindi ang bagay na yan. No? Napakatindi ng bagay na yan. Pinaka-importante itong ating dila na dapat nating ingatan ang mga lumalabas dito. Subalit, sabi nga dito ng ating pinag-aralan ngayong umaga, getting our tongue under control is one of the most important yet difficult tasks we face. May mga taong ang galing magsalita, like kay Sir Jesse Flores. I appreciate how he talk, how he speak. Ang ganda pa ng boses. So, according to Proverbs chapter 18 in verse number 21, it says, the tongue can bring death or life. Grabe itong dila na to, no? Ang tindi talaga. Alam nyo ngayon, sa mga taga-manok-manok, if you are with me, no? At sa yung mga may positive na mga barangay, instead of saying something bad to those people na nag-positive, hindi naman nila ginusto yan eh. Tao talagang hindi marunong mag-alaga or mag-control ng kanilang dila. May masabi minsan na mga hindi maganda. At kung masabi nila hindi maganda, hindi man nila naisip, bakit ginusto ba ng pamilya na yan? Sa ngayon, sa totoo lang, they are suffering. Hindi dahil sa positive. Suffering for all the situation that they have. Binabantayan para hindi makalabas. Of course, it's the task given to the barangay, to the LGU, ang mga kasamahan. Naawa ko sa kanila. But wala tayong magawa because they are required na maging stay at home. Pati mga kasamahan. So masakit. Kaya minsan, hindi ang sakit, hindi ang sickness, hindi ang virus makapatay sa atin. Sabi ng salita ng Diyos, Proverbs chapter 18 verse 21, the tongue can bring death or life. Those who love to talk with the reap will reap the consequences. You know, an uncontrolled tongue is characterized by gossip, recklessness, deceit, lies, flattery. A gossiping tongue betrays a confidence and is not to be trusted. Again, sabihin ko sa inyo, masakit itong ating pinag-aaralan ngayong umaga. At baka iba sa inyo, ayaw nyo na makinig dahil nga sasaktan kayo. But of course, we have to go back to the basic para hindi na madagdagan ang problema na pinoproblema natin ngayon. Lalo na tayo dito sa isla ng Boracay. So dito po, mga mahal ko pong kapatid,
Huwag na natin dagdagan ang ating problema ngayon through our tongue. Instead of saying something bad, why not? Hambalon mo na lang, I am praying for you. Itong mga nag-positive, hindi ko kilala to. Yung isa, di ba, worker lang yung sa hotel. Nandoon nata sa Kalibo. Itong mga na quarantine at home, mga asymptomatic, walang makitang mga symptoms sa kanila. Pero kung may makita, bitbitin. Yung iba naman, sabi, bakit hintayin pa? Alam nyo, I rather to be at home na may mga tao sa paligid na pwede mong tawagan, pwede mong lapitan, kaysa doon ka sa lugar na kung saan ay hindi ka alam nyo yung mental stress, yung kaba mo, yun ang pinakamagandang, yun ang pinakamahirap, should I say, na kalabanin natin ngayon. So let us be careful of our tongue. That's why let us practice let us practice to tame our tongue. A reckless tongue hurts rather than heals. A deceitful and lying tongue crushes the spirit, takes away the joy, breaks the relationship, steals dream, gushes hope. A flattering tongue brings harm to both the giver and the receiver of false praise. So mga mahal ko pong tagapagsubaybay, always put this into your mind. Taming our tongue is one of the most important things that we have to do, but it's a very difficult task na ating hinaharap. But did you agree that kaya natin? Kaya natin yan. But let me read first the word of God in Proverbs chapter 20 verse 19. A gossip betrays confidence, so avoid everyone who talks too much. Ang Biblia nagpo-warning. Huwag na makinig sa mga bagay na mga walang kabuluhan na yan. Lalo yung, sabi ni Kwan, sabi ni ano. I have no time to listen to that. But of course, trabaho ko na makinig, trabaho ko na malaman ng mga bagay, dahil kailangan din natin ipaalam sa mga tao. I was mandated to be as a correspondent reporter ng Manok-Manok sa ating LGU. So I have to know so that I have something to report. Sabi pa ng Proverbs chapter 12 and verse number 18, no? A words of a reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. I love it. I love it. Those who guard his lips preserve their lives, but those who speak rashly will come to ruin. Proverbs 13:3. How to tame our tongue? Listen to this. We are accountable to God for our words. So we must dedicate our tongue to God. Ginapangamuyuan nyo man sa Ginoo nga Ginoo ni tani nga akong dila will be used for the good kahit sa social media. Matthew 12:36, I will tell you this, you must give account of on judgment day for every idle word that you speak. Our background music titled Change My Heart, O God. May these words of our mouth and this meditation of my heart be pleasing to your sight. Yun ang dapat nating hingin sa Panginoon. Lord, you are my rock and my redeemer, according to Psalm chapter 19 and verse number 14. So mga mahal ko pong tagapakinig, tagapagsubaybay, we are accountable to God of our words and we must dedicate our tongue to God. Kaya natin yan. Una-una, sabihin mo muna sa Panginoon, Panginoon, baguhin mo yung puso ko. Panginoon, please,
Allow me to change my heart. Cleanse me from all sin. I believe and I accept that Jesus died there on the cross to pay the penalty of my sin. Lord, come into my heart. Because if Jesus is in your heart, you can give everything to Him and you can dedicate your tongue to the Lord. Oh, you can dedicate your tongue to the Lord. What is in our minds? What is in our hearts? Find the expression of our tongue. So we make it point to guard our thoughts and our feeling. Intindihan ko po yung lahat ng mga sinasabi or naranasan nyo or yung mga feeling nyo na makalabas kayo ng salita. Sabi ko nga sa inyo, Ilonggo ako. Kanami isang Ilonggo magpamuyayaw mo. Ay, pero at least lambing ay lintian ka karon. Ay sinipa ka karon. But still, it's bad. I am not saying I am justifying what the expression that we have. It's in the heart. Because our minds, our hearts is the expression of our tongue. I love you. I love the people. Of course, hindi natin minsan ma-neglect, hindi natin minsan ma-deny. May mga panahon na irita tayo. Di ba? Yan ang time na dapat mong bantayan. Kung irritable ka na. So, mas maganda, inom ka muna tubig. Kung may saging ka dyan, kain ka ng saging. No? You know, my dear friend, you can tame your tongue. Maanta mo na imo nga dila. Kaya mo yan, ibigay mo sa Panginoon. And number 3, how to tame our tongue. Listen. Fill our heart with God's Word. Notice nyo? Dinala ko na sarili ko. Fill our heart with God's Word. Listen before we speak. Yung mga pamangkin ko, alam nila yan. Lahi kami ng mga Kastila. Na kapag boss, senyor, senyorita, into it's the heart. It's the mind. So fill our hearts with God's Word. Kaya kailangan natin itong salita ng Diyos ngayon. Masakit man ito, but of course, sabihin ko sa inyo, kahit masakit ito, alam po natin na kahit masaktan tayo, yan pa rin ay sa kabutihan natin. No? Listen before we speak, and when we do, let us speak words of grace and life. Alam nyo, I am not an expressive person. Seldom that I say I love you. Seldom that I say I care for you. So, Pastor, wala ka pala, hindi ka, God knows my heart. Alam nyo, ngayon, umiyak ako, hindi dahil sarili ko eh. Sa sitwasyon ng kabuuan. Heart, the Boracay right now, grabe ang epekto ng pandemic. Always put this in your mind. 90% of the source of income in the island of Boracay is tourist. 10%, ibang bagay na yan, gobyerno. Because the Boracay Island, is the one that produce money for the municipal, for the provincial, and even for the national level. But right now, I have in no position to say, National, please, tulungan nyo naman kami. But I
I would like to send this message. Grabing hirap sa Boracay ngayon. So minsan, sabi nga natin, kung anong naramdaman sa tiyan, pumapasok sa puso, pupunta sa utak, iba yon. Alam nyo, yung sabi nila na nagutuman, nanilim ang paningin, daming effect yan. Iba mag-suicide, iba magwala, iba You know, my dear friend, let us help. Nababawas na yung ating problema dito sa isla ng Boracay by taming our tongue. Instead of saying bad words, good words. A simple good morning. You know, some parents also commit a serious error when they use negative labels to address their children, especially when they are angry. You know, my dear friend, the curse words and negative labels have a way of becoming self-fulfilling prophecies. When they are habitually used, a child is constantly told he is pasaway, may start to believe he is although he is not, and act accordingly. Kaya yung mga problema natin sa tinatawag natin na children in conflict of the law, no? Ano nga yan? Mga children in conflict of the law. It starts at home. Nanay, tatay, umangit mo sa akin. Sige lang. It starts at home. Grabe man, pastor. Nami ko nga parents ay, alam nyo, tulungan ko kayo. Let your children know the Word of God and let your children know God. We have Sunday school. We have Bible centers. No? Because our tongue should be used to build up rather than to tear down, to heal rather than hurt. Kaya yung mga nagpositive sa tabi bahay nyo, ay padalhan nyo vitamins. Mamaya, ako vitamins dyan. No? I'll try to reach sa mga tao na yan. Saying bad words, hindi naman nila ginusto yan eh. Ang sama nga ng pakiramdam mo na home quarantine ka lang dahil sa LSI ka eh. Locally stranded individual, how much more na i-quarantine ka na may positive daw. Again ha, if you are wise enough to understand my word, positive daw. Pwede ako makusahan nito. But you know, let's go back to the Word of God. Sabi ng James chapter 1 verse 19, my dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be a quick listener. Everyone should slow to speak and slow to become angry. Yan ang gusto ng Panginoon. I learned to love the people where I am right now. So my dear brothers and sisters, Colossians 4:1 verse 6 says, let your speech be always with grace. Be always with grace, seasoned with salt, that we may know how to ought, or how ye ought to answer every man. So, tulungan natin sarili natin na hindi na dadami ang problema, lalo na sa Boracay ngayon. Mahirap na tayo, wala na tayong trabaho, wala na tayong makakain. Huwag na natin dagdagan dahil sa dila natin na to na nagapanago apang basa kung sa Ilonggo pa. Magamay nga parte sang aton lawas apang masakit, makamamatay, makapilas,
makapanghina sa mga tao. So let us tame our tongue. Let us control our tongue. Lalo na sa mga kamag-anak natin, kahit sa kapitbahay natin. Huwag na tayo magsalita ng masama yung mga nag-positive na yan. Hindi nila ginusto yan. Kapang isda ka, kapang linti ka, kapang salom ka lang isda. Wala ka man, I don't know. Dear God, help us as we continue, as we do something for your glory, and teach us to tame our tongue. Lord, we commit to you na hindi na namin dagdagan ng problema sa mga masakit naming salita. Hindi na namin dagdagan ng problema sa mga bagay na walang kabuluhan na aming naisip, naramdaman minsan. Tulungan mo kami na makontrol namin ang aming salita. Tulungan mo kami na ibigay sa iyo lahat, pati aming kasalanan. At tulungan mo kami, Panginoon, na totoong tanggapin namin sa Jesus na aming kapagligtas. Para itong aming puso, itong aming isip, itong aming dila, ay maging ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo po ang lahat na nakikinig. Pagalingin mo po ang lahat na may karamdaman. Providean mong pangailangan ng mga may kulang. Bigyan ng lakas ang lahat na manggagawa. Sa simbahan, sa gobyerno, sa aspeto ng mga frontliners. Be Heard, DSWD, mga peacekeeping person mula sa tanod patungo sa mga matataas na antas ng military, police, army, navy, coast guard, air force. Sa lahat, Panginoon. Sa mga elected officials, sa mga pamunuan, gabayan mo po ang bawat isa, tulungan mo. Na kami lahat ay magtulong-tulungan para, Panginoon, sa iyong kaluwalhatian. Our words may hurt, but our words also, Lord, may give comfort. And it heal. Because if it is your will and your word na aming sabihin, yan ay maging gamot. Gamot sa makasalanang puso. Gamot sa nasasaktan, Panginoon, na damdamin. So teach us, O Lord, to tame our tongue. Bless those listeners. In Christ's name I pray, amen.